Pangwa-water cannon mga tol ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino, as usual, tayo na naman ang may kasalanan. Ang bintang nila sa atin mga tol, may plano daw manggulo ang Pilipinas sa Sabina Shoal. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So naglabas na nga ng pahayag itong China sa nangyaring insidente dito sa may Sabina Shoal kung saan mga tol, winater cannon ng kanilang barko etong mga mangingisdang Pilipino. Ang sinabi nila mga kapatid, may plano daw manggulo ang Pilipinas sa Sabina Shoal. So eto'y sinagot at buwineltahan na mga kapatid ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Ito ang ating pag-uusapan natin ngayon. Ang ating panonoorin mula rito sa UNTV News and Rescue. Pero bago natin to simulan, syempre mga tol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw ay nanonood sa ating FB page, nasa 181,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. So kung hindi ka pa naka-follow, huwag mo kalimutan mag-follow. At syempre maraming salamat at dumadami na mga Pilipinong nabubuksan ng kaisipan, lalong-lalo na sa usapin mga tol ng ating soberanya. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ito yung actual video mga tol. Kung paano walang awang winater cannon ng China etong mga maliliit na bangka ng mga mangingisda natin. Yan, no? Pero ito ang video ng pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard noong December 12 sa mga Pilipinong mangingisda sa Skoda Shoal. Sa isa pang larawan, makikita ang Chinese Coast Guard personnel na may dalang karit at akmang puputulin ng angkla ng bangka ng mga mangingisda. Sabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Guo Jiakun, ang insidente sa Sabina Shoal o tinatawag nilang Shan Binjiao ay isang organisado at lanadong hakbang upang magsagawa ng provokasyon at lumikha ng kaguluhan. Biruin nyo mga tol organisado, di ba? Sabing ganon mga tol, para daw lumikha ng kaguluhan. Unang-una, paano mo oorganisahin ang mga maliliit na mga bangka, mangingisda para gumawa ng kaguluhan? At isa pa, yan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ay hindi na sa kanila. Pero ito sabi nila mga tol, on December 12, the Philippines has taken organized and orchestrated moves to send a large number of ships to make provocations and create trouble in water of Shan Binjiao. Siyempre, tinuturing nila mga kapatid na yun ay teritoryo nila kahit yun ay labag sa international law. And intruded into the lagoon of Shan Binjiao mga tol. So, inaalisan nila ng karapatan ng mga mangingisda natin na makapangisda na sa loob ng EEZ natin. Paano ko nasabi yun? Kita nyo naman yung sinasabi nila. Gumagawa daw tayo mga tol ng kaguluhan. Ito daw ay isang organisado mga tol at orchestrated moves to send a large number of ships. Wow, ships ang tawag nila doon mga tol. Hindi boat hindi boat. Ships ang tawag nila doon mga tol. To send large number of ships. 20, 20 mga tol. 20 na mga maliliit na mga bangka na mga mangingisda na walang kalaban-laban mga tol. Ang tawag nila doon, large number of ships o to send a large number of ships. Mga barko ang tawag nila doon mga tol. Grabe, di ba? Next. Organisado at lanadong hakbang upang magsagawa ng provokasyon. The Philippine so-called fishing ships, despite China's repeated dissuasion and warning, have deliberately anchored in the lagoon of Shan Binjiao and repeatedly conducted dangerous maneuvers, including veering suddenly of course. So yun ang tingin nila mga tol doon sa mga mangingisda, mga maliliit na bangka mga tol. Kita-kita naman sa picture mga tol, kitang-kita naman sa mga video, hindi naman mga ships yung mga yon. Mga boat lang yun eh. Di ba mga maliliit na bangka lang yung gawa sa kahoy. Mga tol, kita nyo na kung paano nila baluktutin yung katotohanan. Di ba? Natatakot sila doon sa mga yon at the same time mga kapatid, yun daw ay illegal na pumasok doon sa kanilang lagoon.
which is 100 plus kilometer lang mga tol mula naman dun sa Palawan na nasa loob ng ating exclusive economic zone. May karapatan tayong makapangisda, may karapatan tayong manguha ng mga ligas na yaman dyan, eksklusibo lang dapat sa atin. At lumikha ng kaguluhan. Paulit-ulit din umanong nagsagawa ng dangerous maneuver ang mga bangka ng mangingisda laban sa mga barko ng China at tinakot ang mga Chinese Coast Guard sa pamamagitan ng kutsilyo. The Philippine personnel even threatened China Coast Guard officers with knives who were carrying out rights defending law enforcement activities, mga tol. Ay naku po. Tinakot daw yung mga China Coast Guard nila, mga tol. Ay naku po. Ay naku po. Talagang bumaligtad na ang mundo, mga tol, no? Sabi nga no? Paulit-ulit din umanong nagsagawa ng dangerous maneuver ang mga bangka ng mangingisda laban sa mga barko. The Philippine personnel even threatened China Coast Guard officers with knives who were carrying out rights defending law enforcement activities. So tinakot daw ng mga Philippine personnel, siguro yung mga Coast Guard natin, tinakot daw o threatened China Coast Guard officers with knives. Eh di ba sila yung gumagawa nun? Di ba? Sila nga yung may picture na may daladalang karit na paputulin yung angkla nung nung mga mangingisda O sino may dalang knives? Meron ba silang mga katibayan? Meron ba silang mga pruweba? Eh di ba nung nakaraang insidente mga to last year doon sa may malapit naman sa may Ayungin Shoal o doon na mismo sa may BRP Sierra Madre. Di ba sila yung may daladalang mga palakol at may mga itak at pinagbubutas pa nga nila yung mga rubber boat ng ating mga kasundaluhan? O ngayon, kitang-kita na natin mga tol kung paano talaga nila baliktarin ang katotohanan. Barko ng China at tinakot ang mga Chinese Coast Guard sa pamamagitan ng kutsilyo. Buwelta ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea. Salungat sa lohika ang pahayag ng China na ang mga bangkang pangisda na gawa sa kahoy ay organisado at magsisimula ng gulo laban sa mas malalaki at armadong mga barko ng China. Yun nga Idiot na lang talaga maniniwala dun Mga engot, mga tanga, mga ewan na walang sariling kaisipan ng maniniwala na lang sa mga ganon. Biruin mo, 20 mga maliliit na bangka naggawa sa kahoy ang manggugulo. Samantalang bantay sarado ng mga dambuhalang barko nila yan. May mga warship pa sila. Kahit nga wag nang sumugod yung kanilang mga Coast Guard at warship, doon pa lang sa mga militia vessels nila Hindi naman nanalo yung mga bangkang mangingisda natin Mga gawa sa kahoy yun mga tol, mga maliliit na bangka. Tapos sasabihin nila, organisado, orchestrated para daw magpadala tayo ng large number of ships. Wow, large number of ships. Ships ang ginamit nilang termino mga tol hindi boat, hindi small boat. Ay naku po. Organisado at magsisimula ng gulo laban sa mas malalaki at armadong mga barko ng China. Yun nga Sapat na aniya ang common sense para pabulaanan ang naratibong ito ng China. Salungat din sa ebidensya ang aligasyon na may dalang kutsilyo ang mga mangingisdang Pilipino. Kita kasi sa video ang pagbomba ng China ng water cannon ng malapitan na ikinasugat ng 3 mangingisda, pati ang sadyang pagputol sa angkla ng mga bangka na naglagay sa peligro sa buhay ng mga Pilipino. Maging ang Chinese Maritime Militia ay sumama na rin sa pag-water cannon sa mga mangingisda. Hindi nila mapapabulaanan to. Sinong niloloko nila? Sarili nila? Tingnan nyo naman sa video. Kitang-kita mo nga Ang itong sadyang pagputol sa angkla ng mga bangka Ayan kitang-kita mo naman. Mga kahoy lang to. na naglagay sa peligro sa buhay ng mga Pilipino. Ayan Ito, gawa pa nga sa kawayan to Kawayan tong na to parang poster rito sa bangkan to Sino lolokohin nila? International community o mga sarili lang nila? Sadyang pagputol sa angkla ng mga bangka na naglagay sa peligro sa buhay ng mga Pilipino. Maging ang Chinese Maritime Militia ay sumama na rin sa pag-water cannon sa mga mangingisda. Pati militia vessels nila mga tol, may water cannon din. Itong barkong to, hindi naman Coast Guard to Yan Hindi naman Coast Guard yan So ito yung militia vessels nila. Kahit nga ito lang mga tol wala na yung kanilang Coast Guard at wala na yung warship nila. Kahit ito nga lang mga tol, hindi naman nanalo yung mga mangingisda natin Mga mangingisda lang yan na naghahanap buhay. Nanguhuli ng isda sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. My goodness. Sa isang opisyal na pahayag, kinundina ng Department of National Defense ang mapanganib at hindi makataong aksyon ng China.
Ayon kay Secretary Gibo Chodoro, ang pag-water cannon, agresibong pagmaniobra at pagputol ng tali ng angkla ay salungat sa tungkulin ng lahat ng estado na tiyakin ang kaligtasan ng buhay ng tao. Hindi lang salungat. Talagang hindi nila intensyon na protektahan o wala silang intensyon na protektahan ng kahit na sino mang may buhay. Kahit nga karagatan mismo mga tol, nilalason nila eh. 'Di ba? Sinisira nila yung karagatan eh, lalo pa kaya yung mga tao, mga tol. Wala talaga silang layunin na mga ganun. Biruin mo, napakaliliit na mga bangkang mangingisda, wawater cannon nila, lakas-lakas ng pressure nun. Angkla ay salungat sa tungkulin ng lahat ng estado na tiyakin ang kaligtasan ng buhay ng tao. Kaninang umaga, nagprotesta sa harapan ng Chinese Embassy ang Filipino Do Not Yield Movement. Humiga sila sa harapan ng embahada at sinunog, sinira ang effigy ng Chinese Coast Guard. Wala nang magagawa yung mga yan. Oo, sige, okay yan na ipapakita ninyo yung galit ninyo. Pero sad to say, wala, bulag sila, manhid sila sa mga ganyan mga bagay. Eh, lahat ng mga yan, gastos nyo rin yan eh. Di sayang lang yung effort nyo dyan. Masakit anya sa kanila na makita na maging ang mga mangingisda ay sinasaktan na ng China, lalo na karamihan sa kanila ay may kaanak na mangingisda. Panawagan nila, sundin sana ng China ang 2016 arbitral ruling at tigilan ang panggigipit sa mga Pilipino, lalo na sa mga mangingisda. Ryan Di ba? Ito masama mga tola. Ito malala mga tola. Ito merong mga kumakalat na mga page sa FB na ganito mga nakasulat. Ito bibigyan ko kayo ng isang sample mga tol na mga propaganda ang ipinapakalat ngayon sa social media. Ito mula rito mga tol sa CRI Filipino Service. Yun ang pangalan mga tol ha. CRI Filipino Service. Ito yung sabi. Makikita mo mga tol puro tungkol sa China post nito. Ano, kasi nakalagay dito, China State-Controlled Media. China State-Controlled Media pala eh. Tapos Filipino Service ang nakalagay. O eto mga tol, babasahin ko sa inyo. Ito i-share ko na to rito sa dito sa page natin eh. Dito sa News React PH mga tol. Yan, meron na tayo 181,000 followers mga tol. Yan, eto. Eto yung mismong post mga tol. Eto mga tol sa panahon ng pagkilos kamakailan ng Philippine Coast Guard, yan tatandaan niyo mga tol etong CRI Filipino Service nakalagay China State Controlled Media, yan Sa panahon ng pagkilos kamakailan ng Philippine Coast Guard, eto July 19 pa to nakapost eh. Vessel 9701 sa karatig na katubigan ng Wangyan Dao ng China. Maraming beses itong mabilis na tumawid sa bandang hulihan ng mga barko ng China Coast Guard. Dito sa post nila mga tol, ang sinisisi nila rito yung mga PCG. Yan natatandaan ninyo mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo dito sa mga kumakalat na mga ganitong klaseng propaganda, yung mga ganitong klaseng post mga tol, mababasa naman ninyo China State-Controlled Media. So lahat ito mga tol, puro paninira yan, puro pambabaliktad mga tol sa PCG. Tagalog yan mga tol Tagalog tong nakapost na to, malamang dito sa Pilipinas to. Pero kikita nyo naman, ang pinagtatanggol nila China kasi nga China State-Controlled Media to. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganyan mga tol. Alright, so bilang mga Pilipino mga tol, ano ang inyong masasabi dito sa sinasabi ng China na ang Pilipinas daw ay may planong maghasik ng kaguluhan dito sa Sabina Shoal? Pwede kayong mag-comment sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.